Hello everyone. Today we are going to cook pancit. I prefer to use the spaghetti pasta, guys. So our ingredients here are, we have here onions, garlic, mushrooms, eggs. We have red pepper, asparagus. These are the asparagus we took from the mountains. We have here tofu, cauliflower, and here we have the spaghetti pasta we are going to use for pancit, and we have here the soya sauce, guys. Ayan. So let's start. So hello everyone. We are going to cook now for lunch. It's Wednesday today. I don't know when I will upload this one, guys, but anyways, today is Wednesday. I don't have work. It's free day. Free day, kaya ayan, late po tayo magluto. So, we are going to cook pancit using the spaghetti pasta, guys. Because, my children, they don't like much the sotanghon or the crystal noodles, guys. So, sometimes I am using this. I am using the spaghetti pasta, guys. So, ayan. Samahan niyo akong magluto, maghiwa-hiwa. Nasa kalan na po ang ating spaghetti. Ayan. So, ayan. Magluluto po tayo. Buhay nanay, buhay... Alam na ninyo, wala po tayong pahinga, wala pong day off ang mga mother. Wala po tayong day off. So, ayan guys. Ayan, tingnan na ninyo ang ating spaghetti. Ayan, isang katerba guys. Kalahating kilo yata to guys. So, ayan. Ito guys, tawag nila dito spaghetti fino. Because it's thinner than the normal one guys. So, ito yung ginagamit kong pang pansit. Ayan. Pino po siya guys. Ayan po guys, habang cooking po tayo, we are playing the live stream of Toniva Mix Vlog. Ayan po, Admin Toniva, akala mo, cooking po ako dito. Ayan, playing po tayo sa'yo. Nakabantay po tayo kay Admin Toniva Mix Vlog. And then another here guys, yung ating isang phone. Andito playing po tayo kay... Ayan, yung makita. DJ MX Vlog. O, ayan. Double time po tayo. While cooking, we are supporting our YT friends, guys. So, ayan. Tingnan ninyo. Ganyan po tayo mag-support, guys, pag may time. Ewan ko kung makita nyo guys. Mahal na kayo dyan tumingin. Masyado rin ang malapit yung aking... Masyadong matigas yung skin ng sibuyas guys. Gaya ng skin ko. Charot. Wala pa tayong carrots guys ha. Huwag nyo pong hanapin. Kung ano lang yung available na ingredients, yun po yung ginagamit ko kung minsan. So, baka mamaya maghanap yung iba. Yung pansit mo, kulang ng ingredients. Ganito po ako dito guys. As long as, kung ano yung mga available na ingredients ko sa bahay.
yun po yung ginagamit ko. So, yung mga magagaling na chef dyan, huwag nyo na pong tingnan yung mga ingredients ko, charot. Importante, mahalaga. Diba? By the way, guys, ano pala, ewan ko, hindi ako ganong nagpapakita sa mga videos ko kasi for privacy purposes, guys. Gaya nga po nung meron po tayong naging, parang may mga stalker tayo, binabasa yung mga nagko-comment sa atin, and then, ayun nga, aside sa binabasa yung mga nagko-comment sa atin, ginagawan po tayo ng, so it's good talaga na hindi ko po included yung family ko sa, sa mga contents ko. Kasi nga, you cannot avoid someone, anybody na magkakaroon tayo ng bashers or stalkers sa YouTube, guys. Anyways, it's been a while, week or weeks na at least lumayo na po yung natin. Kala ko friend po siya, pero hindi naman po pala. So, okay lang naman. Wala naman akong personal communication. Hindi ko naman siya nakaka-chat. Yun nga lang, yung mga comments, masyado pong flowery words, mga ganun. Siyempre, parang pag ganun yung nagko-comment sa'yo, di ba masaya ka, ganun. Pero, yung mga ganun pala, guys, hindi naman pala bukal sa puso nila. Ginagawan lang ng istorya. Parang ginagawan ikot-ikot ka lang. Para bang pag nagko-comment siguro, tinatawanan niya ako. I hope my husband won't listen to this. Kasi nga, ayaw naman niyang nagsasuffer ako sa mga, how many times na rin niyang sinasabi sa akin na i-stop ko na yung YT ko. Kasi nga alam niyo naman, guys, hindi naman ako sumasahod dito. Sumasahod po ako sa Pinas. And, yun nga. Hindi mo talaga maiwasan na may mga bashers po tayo, may mga stalkers, and then, ang ganda ng comments sa'yo, and then, pagdating sa iba pala yung, yung story nila. So, at least na ko naman, guys, na-quote ko naman, napansin ko, or siya mismo yung nag-send sa akin na may kasama siyang gumagawa ng story sa akin. So, ganun pala, mabait ka sa kanila, ang gaganda ng mga, ayun guys, nilagyan ko pala siya ng courgette or zucchini, kasi sayang yung half zucchini ko doon, kasi gumawa ako ng pizza the other night. So, sayang naman guys, anuhin natin yan. Huwag nating sirain. Sira na nga tayo, sirain pa natin. So, ayan guys, I don't care anymore kung ano man yung mga sasabihin ng ibang tao sa akin, as long as I am supporting them back. Problema nga lang yung sinasabi ko kasi ang dami niyang accounts. So, alam ko naman yung mga accounts niya. Pero gumawa siya talaga ng mga stories. Hindi naman bad. Hindi naman siya bad. Hindi naman siya sa akin, against me or whatsoever. Yun nga lang guys, you cannot avoid sa YouTube, you cannot avoid envy and jealousy. So, ganun lang po siya guys. So, akala ko, okay lang, mga ganun, kasi very supportive siya sa akin, yung mga ganun. Kasi wala naman siyang fixed job. So, ganun pala. So, anyways, at least, lumayo na po ako sa kanya, and good luck na lang sa kanya, guys. Ayan. Ganyan po ang, pag ang tao, namumukadkad sa puso niya yung pagiging envious and jealous niya. So, wala po tayong magagawa doon. So, and then yung isa naman, masyado siyang rin, yung mga parang religious siya guys. And then yung mga mga videos niya or short videos about God, mga ganon. So siyempre kung minsan na ka rin, 'di ba? Na parang sabi ko kung minsan mabait itong taong to, very religious and something like that, and then
In the end, ganun naman pala. So, anyway guys, I am moving forward naman. Kaya kung minsan, yung mga ano ko, iniiwasan ko na lang na mag-comment ng mahaba, mga ganun. Kasi, mahirap nga. So, yung mga hindi ko nagaanong kakilala, I mean, kasi matagal kong nakikilala yun. Yung isa na sinasabi ko, yung maraming account. Sabi, akala ko nga talagang as in lumapit siya sa akin na, ano, na isupport ako, yung mga ganun. Kasi nga wala naman siyang channel. And then, only to find out na ganun pala siya. Anyways, that's life. Kung minsan kahit kapatid mo nga, akala mo kakampi mo, in the end, charot. Ay, ano ba yun? Real talk na ba tayo? Hindi naman. Mag-LS nga sana ako, kaya lang, you know guys, kasi pag may nag-LS, baka mamaya mag-LS ako, may mga ibang nag-LS din. So, pang-upload ko na lang to guys. Ayan, kakato tayo ng ingredients and let's move forward guys. Ganyan po talaga ang buhay. So, ayan guys, magigisa na po tayo. Ayan, may oil na po ang ating, we already have here the oil. And then, we are going to stir the ingredients guys. Ayan, pagsabayin na po natin yung bawang at sibuyas kasi yung bawang, madali siyang maluto. Ayan. See here guys, and the tofu, with the tofu I put here sweet paprika and black pepper guys. Ayan. Para may kulay siya guys. Maganda ang buhay pag makulay. Ayan. So we are going to put now the red pepper guys. Ayan, masyado ito pong marami. Para malasa po sila. And it is colorful. Hindi ko na siya hayaang matoast yung tofu guys. Kasi kung minsan pag matigas ayaw ng mga anak ko. So, ganyan lang siya. Sabi yung mga anak ko guys, legal age na sila. Pero kung minsan sa pagkain, ewan ko, very picky sila. So now guys, we are going to put the zucchini. Ayan po, medyo mahaba yung cut. Kasi nga yung mga anak ko po, mga jajarte. Majajarte. Maarte po sila. Kasi po marami po siyang gulay. Pampahaba ng buhay. I think kulang po siya ng oil. Nilagyan ko na po ito ng salt. And then later on, we are going to put more soy sauce guys. Para naman, half-cook lang natin siya guys. Para crunchy. So we are going to put now guys the mushrooms. Ayan, masyado pong marami. Kaya lang yan guys kasi masarap po ang mushroom.
ito po yung wok ko. Wok po ang tawag nila dito. Sticky siya, guys. As in ko lang siguro sa oil. Lagyan natin ng konting oil. Kaya nag-i-stick siya, guys. Ito po yung pachamba-chamba na luto natin. Ayan, may galab shout out pistachia. Diba? Lahi natin yung pachamba-chambang luto. As long as it is edible, guys. At kung ano po yung available sa kitchen natin, yun po ang iluluto natin. Huwag na tayo maghanap ng ng marami. Lagyan ko na siya ng konting dito. Konting soy sauce. Sana hindi siya maalat. Alam nyo guys, yung mga soy sauce dito, hindi siya masyadong makulay kasi nga maalat siya. Bawal po sa atin ang maalat. Ayan. Lagyan din natin ulit. Like na we are going to put more soy sauce, guys. I-half cook lang natin ang mushroom, guys. And we are going to put the ilagyan ko, niluto ko po siya sa frying pan, guys, kasi siya, medyo matigas. Ayan, nagkatubig siya tuloy. Ayan, guys. Medyo matigas po kasi yung cauliflower natin. Yung cauliflower po natin, 1 euro po, 1 euro 50 cents ang per piece. Hindi po siya per kilo, guys. Yun naman po ang maganda dito, yung cauliflower, yung cabbage, per piece po ang bentahan nila dito. Hindi po siya per kilo. But anyway guys, sa supermarket, per kilo po siya. Pero sa fruit stand, per piece po sila. Kung minsan, mas maganda po ang per piece. Ayan. Lalo na pag mura, diba? Ayan, nangangamoy soy sauce na po siya. Charot. Nangangamoy soy sauce na po yung ating niluluto. Abe. Pasensya na po sa mga magagaling magluto dyan, ha? Alam niyo naman po, pachamba-chamba po lang po ang ating vegetarian host. Vegetarian po tayo, guys. Kasi may nagtatanong pala, paano daw ako nabubuhay na hindi ako kumakain ng meat nor fish. Pero guys, more than 23 years, 22 or 23 years na po akong vegetarian. Buhay na buhay pa po ako. Yung mga anak ko rin, guys, at saka si husband, vegetarian din. Pero yung mga anak ko, guys, I told them once they reach 18 years old, legal age na po sila. Kung minsan, siguro, tumitikim na po sila sa labas kung halimbawa pag may dinner or gathering sa mga classmates nila sa university, be sure, nagtitikim din po sila. But anyway, guys, they are free to do whatever they want to eat. Ayan po. Support na lang po natin kasi tayo po ay nanay. And these are the asparagus I took from the mountains, guys. So we are going to put also, ayan, as I have said, we are going to put the vegetables available at home, guys. Ayan, malapit na po tayong makaluto. And ayan, talagang guys, sinadya kong malalaki kasi nga si husband, mga anak ko, ayaw nila masyado sa asparagus, lalo na sa wild asparagus kasi nga daw, guys, masyadong matapang. Pero sa akin naman, guys, okay lang. Kung pwede lang lagyan ng ampalaya, nilagyan ko lang ng ampalaya. Charot. So guys, ito po yung ating itlog. Ano natin, bago natin isahog. Pag okay na siya, guys, imimix na po natin. So guys, we are going to put now the spaghetti. Nasobrahan ko yatang magluto, guys. Ayan. Lagay ko na lang lahat para
may dinner si Gab. Kasi yung anak kong lalaki, gustong gusto niya ito guys. Now we are going to put more soy sauce guys. Ayan. Para ano, makulay. Kasi mahirap pag anemic ang pansit po natin. Pansit na patsamba-tsamba. Ayan guys, i-mix na po natin ang ating pansit na spaghetti. Pansit na spaghetti talaga. Ay wait guys, we already have here our eggs. Ayan, i-mix na rin po natin para may lasa. Ayan. Pag magpiprito tayo ng eggs guys, konti lang yung sorry. Ayan. Dalawang natin. Masakit po yung arm ko. Ayan. Ayan. Nako, naglalaway na ako. Parang gusto ko nang kumain. Wait lang at i-mix natin mabuti. Guys, masakit po yung arm ko. Hindi ako masyado makamix. Sana hindi siya dumikit guys. Ayan. Ano guys? Half kilo lang itong nilagay ko siguro guys. Half kilo lang itong nilagay kong spaghetti. Pero parang ang dami. Naku. Pati pa naman yata kapitbahay. Kakain dito. Pero alam nyo guys, yung anak kong lalaki matakaw sa noodles. At saka pansit. Yung babae naman, parang sa tatay. Masyadong ano. Ayan. So, ayan guys. Malapit na po tayong makaluto. So, yung mga ano dyan guys, nasabi nila mahal po ang pansit. Kung wala pong kayong pansit, eh mag-spaghetti na lang. Ayan. Ay, naku po. Alam nyo guys, walang force yung ano, yung left hand ko kasi may tendinitis ako. Alam nyo ba yun? Kahit masakit yung arm, kailangan mong mag-try. So, ayan na po isang ating spaghetti pansit. Luto na po siya. Ready to eat na po tayo. Marami pong salamat sa support. Ayan. Have a good day everyone. See you the next one. Adios. Ciao, ciao. Wow. Yan na po yung ating pansit na spaghetti.